si George, si Richard ay dumanas ng pag-aalaga sa akin. Noong si nanay, si tatay, kalakasan siya ng nagtatrabaho, naiiwan kami dito sa bahay. Halos isa ako sa nag-aalaga kay George. Ginawan sila ng kariton ni nanay, ni daddy, na dalawahan, nakalagay sila sa kariton, na yun ang ginagamit ko pag ako'y nag-iigib ng tubig. Kasama ko siya, nakasakay sila sa kariton. Hindi siya iyakin. Nakilala niya ang Panginoon sa edad na 7 taon. Naging masigasig sa church diyan sa Jesus the Messiah Congregation. Nagumpisa siya. Naging sila ang Children Music Ministry. Hanggang sa sa madaling salita, lumaki na si George. Hindi niya iniwan yung music ministry. Natuto siya sa lahat ng instrument. Nagtuturo siya. Lubos kundi maisip talaga yung pangyayari na yun sa edad ni George is sa katawang pisikal, napakalaki ng panghihinayang ko. Kasi nakikita ko sa kanya yung pagsisikap, nakikita ko sa kanya yung pagkukunyagi para sa pamilya niya. Ang tiyaga-tiyaga sa lahat ng klase ng trabaho, napupuyat talagang pag tinawag sa trabaho, gigising para lang tumakbo sa trabaho. Yan ang kapatid kong kapag may hiniling sa akin, hindi ko matanggihan. So yes lang ako ng yes. Ako si Joy Francisco. Best friend ako ni George. Si George ang pinaka-singer namin, guitarist. Minsan nagdadrums din siya. Napakabait niya at maalalahanin din siya. At masayahin kami. Masaya siya pagkasama namin. Na lagi kaming nagpa-practice sa banda. At wala kaming ginawa kundi magtawa pag nagkakamali kami sa mga kinakanta namin, tinutugtog namin. Napakabuti niya po talaga and talagang pupursigihin niya po talaga matuto ka kapag tinuruan ka niya sa isang bagay. Lagi kong pag-drive sa kanya tuwing may dialysis session siya. Parang yun na rin po yung bonding namin kapag kami po parang nagagala na rin kapag nag-dialysis session siya. Pati po yung pagbabarko po namin at nang hihinayang po ako kasi nawala na naman po ako ng ninong at the same time parang second father ko na po siya. Naalala ko nung maliliit kami, palagi kami dyan sa simbahan pagka mayroon kaming, parang naging isang mentor ko din siya kasi bilang musician, isa rin siya sa mga nagturo sa akin sa mga instrumento. Nung maliit kami, lagi yan pumupunta sa bahay sila ni Brother Richard. Makangawil lang kami sa ilog. Kapag magkasama kami, diba, lalo na kapag may shipping siya sa barko, minsan nagpapasama sa akin yun. Pagdating sa ministry, ayan, hindi kami nagkakalayo. Sa instrument, Mahal na mahal ko yan. Hindi ko talaga in-expect na dapuan siya ng sakit na yun. Nung una, hindi niya pa alam na ngayon nga mataas ang kriya niya. Kasi may lumabas na rash sa katawan niya. Na akala niya, allergy. Allergy ba? Yun ang unang sintomas na lumabas sa kanya, allergy. Lumilipas yung araw, buwan, para nakakaramdam naman siya ng iba sa sarili niya, sa katawan niya. Sabi niya, parati akong hinihingal. Nangihina daw siya. Kapag umaano siya, lalakad at maakyat ng medyo inihingal na siya. Ang dali kong mapagod, nahihilo. Yung pala, pataas na ng pataas yung kreya niya. Naggamot siya. Pabalik-balik po siya sa ospital. Sabi niya po, nahirapan po siya kasi bawal po cellphone eh. Nalulungkot po siya kasi wala siyang makausap dahil bawal nga po yung bantay. Nalaman na namin na nahihirapan na siya. Nung tumawag po yung doktor, sabi daw po, nare-revive na lang si Tito. Umiiyak na po talaga. Lahat po sila umiiyak. Sabi niya po kasi lalaban niya siya eh. Hanggang sa dumating yung oras na talagang hindi niya na makaya. Ngayon, yung time na yun, gabi,
dinala namin siya sa ospital. Yung dugo niya, bumaba, naging 5 na lang. Salinan siya ng dugo. Ang nagkaroon lang siya ng problema, nagkaroon siya ng tubig sa baga. Yun yung naging problema sa kanya. Nung nakikita namin si George na nahihirapan na ngayon, tinitignan namin si George na nasa langit na. Which is doon, nagsasaya na siya, kapiling niya na ang Diyos, na wala na siyang pain na nararamdaman. Pinasakitan ng kalaban si George ay yung Panginoon at sinaktan to. Parang ganun ang naisip ko. Kasi nung unang nalaman ko, hindi ko alam kung iiyak ako, maglulupasay ako. Kasi sabi ko, basta nasabi ko lang, Lord, sabi ko, wala na yung kapatid ko. Sabi ko, wala na yung bunso kong kapatid. Wala na yung kapatid kong lagi maglalambing sa akin na, Ate Ben, gusto ko ng ganito, pwede ba? Sa akin, ang pinaghihinayaan ko sa kanya, yung mga plano niya sa buhay niya. Sa pamilya niya, unang-una, pamilya niya, gusto niya talagang mayangat yung antas ng pamumuhay ng pamilya niya. At nanghinayang po ako kasi nang iwan na po siya agad. Marami po sana kaming banding na magagawa, road tour na magagawa na magkasama. Edad 46, kumbaga bata pa talaga. Siyempre yung hindi niya na makikita yung anak niya kasi imbis na malit, di ba? Dapat masusubaybayan niya sa paglaki. Ay, mamimiss ko dyan na kahit minsan napapagod ako dyan. Napapagod ako pagka nagpaluto sa akin yan, hindi ko siya mapahindian. Kasi sa tutusin pagka yan ay nakiusap, talagang may paglalambing. Sabi ko nga, lalo-lalo na yung anak niya, spoiled sa kanya. Kasi only one lahat ang gusto ng bata. Kahit na minsan masama pakiramdam nun sige, samahan niya, bibili sila. Sila parang bagay mag-ama talaga yung banding nila mag-ama. Kaya namimiss ko sa kanya. Tsaka yung pagka maalalahanin siya sa amin lahat. Hindi ko siya nakitang nagagalit. Hindi ko siya nakitang nagtatampo o nagsasalita ng masakit na salita. Wala akong marinig sa kanya. Kahit na pinagagalitan mo yan, sinisermonan mo yan, walang balik na may ganti. Lumaki ang mababa ang kalooban. Nawala siya sa physical appearance natin, malungkot. Ang kaligayahan doon ay umuwi na si George sa kanyang tahanan. Kasama mo na si God, nakauwi na siya sa tamang tirahan. Si Parin George ay pumanaw nang kilala niya ang Panginoon. Hindi siya nag-backslide, hindi siya talagang kilala niya ang Panginoon, nakapaglingkod siya sa Diyos. At talagang alam ko na yung gantimpala niya ay nandun na. Nagpapasalamat ako dahil alam ko ligtas siya. Na tinanggap niya ang ating Panginoon. So bro, salamat sa iyo kasi isa ka sa naging mentor ko sa larangan ng musika. Nung una nag-aaral kami sa music, talagang sila yung naglalagay pa ng tipa, paano yung beat. Mahal na mahal ko. Nagpapasalamat ako sa buhay ni George ay unang-una kapiling niya ng Panginoon. Pangalawa, nawala siya sa amin pero yung katumbas ng buhay ni George na nasa langit ngayon ay hindi mapapantayan ng saya after nito. Maraming salamat sa mga panong nasa piling ka namin. Maraming salamat sa mga pagmamahal na pinakita mo sa atin, magkakapatid. Lord, ikaw nang bahala sa kapatid. Alam ko nasa piling mo na siya. Siyempre, sabi nga ng Bible, lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. Diba? May pagsilang, may pagkamatay, merong lungkot, may saya. So hindi naman natin mapipigilan kung yun na talaga yung timetable niya sa kanyang buhay na kinuha na siya ng Lord. Kakabal ko, pinanganak kami magkasama, dalawa. Tapos nasanay kami na noon magkasama. Tapos eto, dumating yung time na kahiwalay, di ba? Masakit physically, sa damdamin, di ba? Pero sa puso ko, masaya ako kasi alam ko na nandun na siya sa lahat kasama ng Panginoon. Tol, magpahinga ka na sa piling ng Panginoon. Kasi lahat naman tayo dyan ang pupunta. Una-una lang. Nangyari sa kanya na yan, pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil unang-una na nakilala niya yung Panginoong Jesus sa buhay niya. At alam niya yung daan na dadaanan niya. Kasi nga, yun ang importante na
dito sa lupa, mabuhay ka ng wala sa Panginoon, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Lord, kung nasan man si Tito, alam kong kapiling mo na siya eh. Sana gabayan niya si nanay. Binibigay namin yung pinahiram mo sa amin. Patuloy kami mananampalataya sa iyo. Mahal na mahal kita. Pinagkakatiwala ko na po siya sa iyo, Panginoon, kasi alam kong ikaw yung may likha sa kanya at na nawalan siya ng buhay nang may takot sa inyo. Sa ating po Panginoon, siya na po ang bahala kay Ninong George, kay Tito George. Alam ko po, sa piling niya, masaya na siya, wala na siyang mararamdamang sakit. Thank you. That's it. Thank you for everything. Kung may nagawa man ng kanilang kapatid sa kapatid o sa magulang, bilang Kristiyano, walang samaan ng loob. Kung nagtanim sila ng samaan ng loob kay George, lahat ng bagay lilipas din. Patawad tayo sa isa't isa. Dahil si George, sumampa siya ng may malinis na kalooban. Nakatungtong siya sa tirahan niyang napakaganda. Lord, salamat sa regalong tinanggap ni George ngayon. I have faith na ang laki-laki ng mga matatanggap niya regalo doon ngayon. Po sa buhay ng bawat isa. Inaaniyahan ko po yung bawat isa na tumayo. Minsan pa po tayo mag-gather dito. Manalangin po tayo ngayon bilang pasimula ng ating gawain. Minsan pa po nating palakpakan yung Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa patuloy na kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay. Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa mga bagay na ginagawa mo at hindi mo ginagawa sa aming mga buhay. At sa gabi na to, Panginoon, bibigyan ka namin ng papuri, Lord God. Bibigyan ka namin ng pagsamba, Panginoon. Pasasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Ikaw pong patuloy maparangalan. Ikaw pong patuloy na madakila sa aming mga buhay. Ito lang po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kaya't ika'y sasambahin. Higit man ay madilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panata na. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan tawid natin sa Panginoon kahit kailan, hindi ka nagkulang. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi, laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sa pagawin nating panalangin ay Israel na di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi, laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Minsan pa natin awitin sa Panginoon. Panginoon, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa
Panginoon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Una sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Let's sing it to the Lord sa dalamhati at sa kabuuan at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugat sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon. Pinahihintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kanyang may bahay, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang, na bukas po, O Diyos, ang tahanan nito para sa iyong gawain sa iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa gabi nito, ang lahat ng mga nakikiramay, mga kamag-anak, mga sumusuporta sa pamilyang ito, kayo po ang magpala sa kanila sa maraming paraan, maging sa paraang spiritual, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita ng pagbubulayan sa gabi nito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pinakakatiwala namin ang lahat sa iyong pagpalang kamay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang Jesus Lord Church ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Kuya George, sa kanyang may bahay kay Ate Emma, sa kanyang mga magulang. Nais ko po kayong bahaginan ng salita ng Diyos. Ang sabi po rito sa mga ngaral, Kabanatang 3, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at ang panahon ng pagbubunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. So, bawat pangyayari dito po sa ibabaw ng mundo, appointed po yun ng Diyos. Tinakda po yun ng Diyos. Ang Diyos pong nagtakda na ang isang tao ay isilang. Pagka ang isang tao ay isinilang, tiyak merong kamatayan. Si Kuya George, nung isinilang siya at dumating yung panahon na siya'y mamatay, ano ba yung gap mula pagkasilang hanggang sa kanyang kamatayan? Ano ba yung ginawa ni Kuya George? Nagsasabi ang mga ngaral na dapat alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka pa. Habang malakas ka pa, habang masigla pa ang iyong katawan, alalahanin mo ang Diyos. Nung siya'y nabubuhay pa, nagkaroon ng pagkakataon, meron pong 4 na M na ibabahagi ko sa inyo na nagawa ni Kuya George. Doon sa gap between his birth and his death. Doon po sa gap na yon. Una ho, nagkaroon siya ng pagkakataon na maalaala niya ang Diyos.
nagkaroon siya ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. At nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng takot sa Diyos. Alam niyo po, kami po sa church, sa JIL, dumating po si Kuya George sa amin. Dumating po siya doon, dumalo siya, at naging bahagi siya ng music team. Ang daming naiambag ni Kuya George sa amin. Inaayos yung mga speaker. Nagkaroon si Kuya George ng pagkakataong makilala ang Diyos. Nagkaroon ng pagkakataon si Kuya George na makapaglingkod sa Diyos. Magiging makasarili po ako kapag kayang mahal ko sa buhay na may tamang relasyon sa Diyos, ayaw ko pang umalis kahit na naghihirap pa siya. Pero kung aalis na siya, magkakaroon na siya ng isang magandang kalagayan. Mga magulang at kapatid, sa Kristyanismo po, death is not departing, but coming home. Sa Kristiyano, yung pagkamatay, hindi paglisan, kundi pag-uwi. Umuwi na si Kuya George sa kanyang malilikha. Hindi ka dapat makatakot sa kamatayan, kasi meron pong kaaliwan ng Diyos sa mamamatay at sa maiiwan ng namatay. May pangako ang Diyos, sabi niya, huwag kayong mabagabag. Ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Si Kuya George, nasa lugar na nang walang kabiguan. Si Kuya George, naroon na sa isang lugar na hindi na niya mararamdaman yung tusok ng karayom. Jesus, God, personally met Kuya George. Ang sino man na namatay sa Panginoon, personal ang Diyos na tatanggap sa iyo. Hindi mag-uutos ang Diyos sa anghel, salubungin mo si Alex, dumarating na, no? God will personally meet you. Meron kang katagpo. Kapag namatay ka na sa Panginoon, may katagpo ka. Sino? Yung Diyos, ang mismong katagpuan mo. Ang kadate mo yung Diyos. He will personally meet you. So yan ang pangako ng Diyos sa ating lahat. At yung pangako ngayon ng Diyos sa ating lahat, nakamta na ni Kuya George. So Job 11:25, ganito po sinasabi. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Sa English po, I know that my Redeemer lives. Ang sabi ni Job, na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay magnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko siya. At ang aking dalangin sa bawat isa sa atin, mangyari rin po ang mga bagay dito sa panahong darating. Bakit ho? Pagka po mayroong isinilang, mamamatay. Lahat po tayo mamamatay. Pero si Kuya George, isa po ang aking may pagmamalaki, namatay po siya ng mayroong malalim na relasyon sa Diyos. Sige po, ako po'y mananalangin. Manalangin po tayo para kay Ate Emma, kila Kuya Richard. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, Diyos, hayaan mo nga po ang iyong presensya, ang siyang sumama kay Ate Emma, kay CJ. Panginoon, na masakit, Panginoon, maiwan. Pero meron pong isang katotohanan, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Umalis man si Kuya George, ikaw ay hindi aalis. Umuwi man si Kuya George sa piling mo, hindi ka aalis sa piling ni Ate Emma. Kay CJ, sa pamilya Malyari, kay Kuya Richard, sa mga kapatid, sa mga taong nagmamahal kay Kuya George, Diyos, mabuti ka. Mabuti ka sa lahat ng panahon. Kayo po ang magsukli ng mga pagsuporta at tulong na ibinigay nila at pinabot sa pamilyang ito ng mga Malyari. Diyos na mabuti, mabutin po at pagpalain ng mga tao ito. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at katapatan. Thank you, Lord, for your grace and mercy. We honor you in this place, O God. Thank you for your faithfulness. And we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen.
Salamat po sa inyong lahat. God bless you. Always thought that it was me. You made it clear with that last kiss. You couldn't live a life with maybes and what ifs. Isn't there a place between when every boat has sailed away and every path is marked and paved, when every road has had its say, and I'll be bringing you back home to stay.